Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ika-6 na bagyo na bumabayo sa mga oras na ito sa Northern Luzon sa loob lang ng mahigit 1 buwan. Ikatlong super typhoon din itong bagyong Ophel na naglandfall sa Bagao, Cagayan bago humina sa typhoon category habang tumatawid sa kalupaan. Libu-libong residente na naman ang inilikas. Ang problema, kulang na ang espasyo sa evacuation site na winasak ng mga naunang bagyo. Mula sa Santa Ana, Cagayan, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine. Mel, Emil, simula pa kaninang tanghali hanggang sa mga oras na ito ay ramdam na ramdam pa rin ang bagsik ng bagyong Ophel dito sa bayan ng Santa Ana sa probinsya ng Cagayan. Tila hindi maubos-ubos ang malakas na ulan sa Santa Ana, Cagayan. Ibinuhos muli yan ngayong hapon na sinabayan na naman ng malakas na hangin. Ang mga punong ito mistulang itinutulak, pero ang iba tuluyan ng tumumba. Sa mga residenteng paulit-ulit nakakaranas nito, malamang makarindi na ang malakas na hampas ng hangin habang walang patid ang ulan. Sa pilitan ng paglikas, mag-aalas 2 na ng hapon mga kapuso at ramdam na yung epekto ng Super Typhoon Ophel dito sa bayan ng Santa Ana. Kung tutuusin mga kapuso, hindi naligtas na lumabas pa ng kalsada pero dahil marami pa rin yung mga residenteng hindi lumikas kaninang umaga ay tuloy-tuloy pa yung rescue operation na isinasagawa ng otoridad sa ngayon. At pagkagat ng alas 2 ng hapon, naglandfall sa Bagao, Cagayan ang nooy super typhoon pang si Ophel. Sa lakas ng hangin, halos mag-zero visibility sa kalsada. Halos matuklap din ang bubong ng parking na ito. Gayon din ang mga yero sa multipurpose center. Nawala ng supply ng kuryente sa ilang lugar. Pero hindi pwedeng mawala ng lakas ang mga rescuer. Sa bayan ng Bugay, buong tapang nilang sinuong ang hagupit ng bagyo para masagip ang isang residente. Tuloy rin ang pagsagip sa mga nakatira sa baybayin ng Apari. Hindi na maaninag ang pagkakaiba ng mga lugar dahil puro ulan at pagaspas ng hangin ang mababanaag, gaya sa bayan ng Gonzaga. Pati sa sentro Amulong na naibalang na naglalakas ding hampas ng alon ng Cagayan River. Sa Barangay San Vicente, sa bayan ng Santa Ana, kung saan narito ang ating team, nasaksihan ko mag-aalauna ng hapon kung paanong halos baliin ng hangin ng bagyo ang sanga ng mga punong kahoy. Dinig na dinig namin ang tila pagsipol ng hangin. Sunod-sunod na dumating ang mga evacuee sa barangay. Kabilang ang mahigit 30 pamilya ng mga katutubo. Medyo natatakot kami doon sa nanggalingan namin. Angin na malakas. Ang problema, kulang ang mga silid na magsisilbing evacuation center para sa 200 pamilyang lumikas. Marami kasi sa mga classroom ang winasak na ng bagyong Marce noong nakaraang linggo. Nag-set kami ng 25 individuals sa mga rooms, tapos yung malalaking rooms nag-set kami ng 30. Pero dahil nagkukulang, sabi malilit naman yung iba, sige, siksik na lang kami. Emil, simula kaninang tanghali, wala ng supply ng kuryente ang 8 bayan sa probinsya ng Cagayan. As of 6 p.m. ay aabot na sa halos 5,000 families ang nasa mga evacuation center. Dahil din sa lakas ng hangin ay nagkakaroon na ng problema sa linya ng komunikasyon sa ilang lugar sa probinsya ng Cagayan. Emil? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Sa isang lugar naman sa Isabela, bahang dulot pa ng naunang bagyo ang dahilan ng kalbaryo ng mga lumikas. Sa ibang lugar naman sa probinsya, pati mga alagang hayop isinama sa evacuation center. Mula sa Ilagan City sa Isabela, nakatutok live si James Agustin. James! Emil, buong araw naranasan yung masungit na panahon dito sa lalawigan ng Isabela. Kanina'y malakas yung hangin at pabugso-bugso yung pag-ulan. Sa ilang bayan nga na naikutan natin ay nagpatupad ng preemptive evacuation. Lalo-lalo na doon sa mga residente nakatira malapit sa ilog.
Ang malakas na hangin dala ng bagyong Ofe sa Tumawini, Isabela, nasundan ng pabugso-bugsong pag-ulan pasado 2:00 ng hapon. Kaya inilikas sa mga nakatira sa ilang barangay sa hilagang bahagi ng Tumawini. For the past typhoons ay sila din yung nasalanta malapit sa Cagayan River. Isinama na rin ang ilan ng mga alaga nilang hayop. Si Elisa sa gitna pa ng bukid nakatira, kasama ang 11 buwang gulang na anak at 6 na kapatid. Pinapunta po kami ni Papa ko dito po kasi natatakot siya baka mabagsakan po ng puno. Kasi sobra pong lakas ng hangin. Panakanak ang pag-ulan at malakas na hangin din ang naranasan bago magtanghali sa Ilagan City. May bahagi ng Barangay San Vicente na malapit sa ilog na wala na halos makikitang residente. Pansamantala silang tumutuloy sa community center. Si Rosemary na kasama ang 7 anak, pang-4 na araw na sa evacuation center. Sobrang hirap po kasi may mga bata eh. Ganyan din ang sitwasyon ni Maylene. Kinakaya po naman namin ang hirap ng buhay dito sa evacuation dahil sa bahay namin is mataas po yung tubig. Nangangambo po kami sa mga gamit namin na nasa taas po sir, baka ilipad po ng bagyo. Hindi muna pinayagan na makauwi ang mga residente, lalo pat halos 50 bahay ang naapektuhan ng pagbaha na nagdaang bagyong Nika. Yung iba po kasi sa aming mga kabaranggayan po is mga light materials po, tsaka yung part po namin is lower part po, flooded prone barangay po talaga kami. May 300 pamilya pa ang nasa mga evacuation center sa buong Ilagan City. Inilikas din ang mga alagang baka at kalabaw na malapit sa Pinakanawan River. Nilapit ko na lang dito yung baka ko para malapit kong makuha. Baka kung sakaling lumaki yung ilog, malapit ko nang lalakarin. Itataas dyan. Ang mahalaga talaga yan. Kasi pag wala yan, wala na kaming pang-araro. Pagkahanap buhay sa bukit. Hindi pa rin madaanan ng Bacolod Bridge dahil sa taas ng tubig sa ilog. Patuloy naman yung monitoring na sinasagawa ngayon ng mga otoridad doon sa water level ng Cagayan at Pinakanawan River. Inaasahan kasi natataas yan dahil doon sa tubig na nanggagaling mula sa kabundukan. Yan muna yung latest mula dito sa Ilagan City sa Isabela. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, James Agustin. Hindi haharangin ng pamahalaan ang gusto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na madaliin ng ICC ang investigasyon sa kanyang drug war. Ayon yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi rin anya ito tutulong sa ICC. Gayunman, tutugon ng gobyerno kung may request na ang Interpol. Nakatutok si Ivan Mayrina. I'm asking the ICC to hurry up, and if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. Dahil kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na mismo nang galing yan, hindi napipigilan o pakikilaman ng pamahalaan ang investigasyon ng International Criminal Court sa Duterte drug war ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. If yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Ngunit kung pumapayag siya na makipag-usap siya o magpa-imbestiga siya sa ICC, nasa kanya yun. Wala nang kaming desisyon doon. Sabi naman ng Justice Department, kahit kumalas ang Pilipinas sa ICC, nananatili naman tayong miyembro ng Interpol. Kaya kapag idinaan ng ICC sa Interpol ang isang request, obligado tayong tugunan ito. Kahit kasi Pilipinas, humihiling sa Interpol na maglabas ng red notice laban sa isang tao, tulad sa kaso ni Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves. Pero sabi ng Pangulo, ibang usapan pa rin ang mismong hakbang naman ng ICC. We have obligations to Interpol and we have to live up to those obligations. We'll see. We'll see how far it goes. We'll see what the ICC does. Dati nang kinukwestiyon ni Duterte ang jurisdiction ng ICC, bagay na inulit niya kagabi. Ang problema, walang jurisdiction. Bigyan mo muna ako ng jurisdiction before anything else. Before you move, jurisdiction muna. May jurisdiction ba sila? May jurisdiction naman ayon sa isang ICC Assistant to Counsel, pero mahalaga ang kooperasyon ng pamahalaan. May jurisdiction ng ICC at pwedeng magpatuloy yung investigation at kulang na lang ay ang cooperation una ng Pilipinas at essentially ng mga akusado. Pero bukod sa ICC, mismong PNP at Justice Department ang tumututok na sa pag-amin ni Duterte sa pagpatay
pagtatanim ng ebidensya at pagbibigay ng pabuya sa mga pulis para pumatay. Sa kabila kasi na ikinumpisal, wala pang linaw kung sino ang papanagutin sa extrajudicial killings kaugnay ng Duterte drug war na ikinasasama ng loob ng mga naulila ng mga biktima. Kami yung namatayan pero parang wala man lang bahid ng pagsisisi. Wala man lang konting sipansya sa buhay na nawala. At paulit-ulit niyang sinasabi galit siya sa kriminal kaya ipapapatay niya. Hindi po kriminal ang asawa ko. All of the testimony that was given yesterday really will be taken in and will be assessed to see what in legal terms what is the real meaning and consequence of some of the statements made by PRRD. Now, if that will result in a case being filed here in the Philippines, we will just have to see. The DOJ will have to make that assessment. How significant is that, sir? Yung mga pronouncements po, mga sinabing tama po. Very significant. Ayon naman sa ICC, may nagpapatuloy na investigasyon ng Office of the Prosecutor sa mga krimeng naganap sa Pilipinas kaugnay ng war on drugs sa pagitan ng November 2011 at March 2019. Tinututukan daw nila mga pangyayari sa Pilipinas at sinusuri kung may kinalaman sa kanilang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Hindi na sinanto ng isang suspect kahit isang simbahan kung saan niya piniling makipagkita sa pamilya ng isang menor de edad na kinikikilan. Buburahin lang niya umano ang masasela nitong larawan kapalit ng 8,000 piso. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Ina-arresto kita sa salang pang-extortion. May karapatan ko kumuha ng abogado mo. Ha? May karapatan kang manahimik. Sa loob mismo ng simbahang ito sa Nueva Ecija, inaresto ng mga tauhan ng NBI Cabanatuan ang umano'y extortion suspect. Ang suspect daw mismo ang piniling sa simbahan gawin ang transaksyon para maniwala ang nanay ng kanyang biktima na buburahin niya ang mga hawak ng nude photos. Nangihingi ng 8,000 pesos kapalit ng pagdidelete niya harapan dun sa mga nude picture. Nagipit daw ang suspect at mareremata na ang kanyang ipinapasadang tricycle kaya in-extort niya ang 15 anyos na biktima na nakilala niya sa social media. Pero paniwala ng NBI, maaaring may iba pang biktima ang suspect. Magkakaroon kami ng follow-up operation para malaman kung sino pang ang mga naging biktima. Wala pang pahayag ang suspect na naharap sa patong-patong na reklamo. Robbery with intimidation against person in relation with RA 10175 yung cybercrime law natin. Paalala naman ng mga otoridad sa mga magulang at guardian. Ay bantayan nila yung mga activities ng mga anak nila sa social media. And then, kung may kahinahinala na, kausapin na nila at baka mamaya ay nabibiktima na ng ganitong scam. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Ngayong inaasahan, darami ang mga magmomall. Magpapasa ng ordinansa ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila laban sa pagre-reserve sa mga parking slot. Iniba-iba na rin ang schedule ng mga mall para maibsan ng traffic, lalo na kung closing. Nakatutok si Joseph Moro. Ito ang nag-viral na video kamakailan kung saan hinarangan ng isang babae ang bakanteng parking slot sa Las Piñas kabinang Nobyembre. Hindi ito nagustuhan ng ilang mga gusto ring mag-park pero nagmatigas ang babaeng nag-reserve ng parking hanggang itinulak na siya para mapaalis. Ang ganitong mga eksena matutuldukan na. Sa ilalabas na ordinansa ng Metro Manila Council, ipagbabawal at paparusahan ang mga magre-reserve ng parking slot. We want to come up with a standard din na ordinansa para same sa lahat at maiwasan yung kalituhan. Ang ipinag-aalala ng MMDA ay ang reaksyon ng publiko pabor sa pamimisikal sa mga nagre-reserve ng parking. Ibig sabihin, they are approving yung violence para paalisin yung tao na nagre-reserve, which is baka gano'n na maging mindset ng mga tao. Pwedeng umabot talaga sa sakitan. Kung sa mga mall naman mangyayari, magko-coordinate tayo sa mga may-ari ng mga malls at yung mga private parking para ma-institutionalize din ito at mapagbawalan.
Ayon sa MMDA, baka raw kasi yung mga agawan sa parking mauwi pa sa mas malaking disgrasya. Ihahabol daw bago magpasko ang ordinansa, lalo't inaasahan ng Christmas rush kung kailan sakit sa ulo ang parking. Tungkol naman sa mga schedule ng mga mall ngayong Kapaskuhan, simula Lunes, November 18, alas 11 ng umaga sa halip na alas 10 na magbubukas ang mga mall para makabawas sa traffic. Iba-iba naman ang magiging schedule ng closing ng mga mall. Mas gusto nga namin na mas late magsara para yung mga nagpapalipas ng traffic, may mapapag-stayan at magagawa pa nila yung errands sila, last minute shopping, groceries, and all. Kasabay ng extended closing hours ng mga mall, hiniling na rin ng MMDA sa Department of Transportation na i-extend ang oras ng mga tren para sa Christmas rush. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Chika minute na tayo mga kapuso at ang maghahatid ng latest sa showbiz happenings. Walang iba kundi ang cooking buddy sa lutong bahay, si Mikey Quintos. Mikey? Thank you, Miss Mel. At good evening mga kapuso. Hindi lang dream come true, kundi marami ring lessons na natutunan si Ariana Grande sa kanyang role sa pelikulang Wicked. Yan, at singing skills ng mga Pinoy ang ilan sa napag-usapan nila ng kanyang co-star na si Cynthia Erivo sa personal interview ni Lin Ching. Narito ang chika. You're green. I am. Inaabangan na sa iba't ibang panig ng mundo ang movie adaptation ng Broadway musical, The Wicked. Starring Ariana Grande as Galinda at Cynthia Erivo as Elphaba. Miss Elphaba, you can room with Miss Galinda. Oh, popular. I know about popular. Oh, I saved you some space. Base sa mga karakter mula sa Wizard of Oz. You're the one the wizard has been waiting for. Ang Wicked ay kwento ng unlikely friendship sa pagitan ng dalawang totally different individuals. Puedes? At ang kanilang journey of self-discovery. Something has changed within me. Sina Ariana at Cynthia nakachikahan ko pagkatapos ng kanilang Australian movie premiere. At 11, you said you wanted to be Galinda, and now that you are, how has being Galinda changed your life? She has such a fierce belief of self, and she is kind but unapologetically who she is. And I think that maybe before I might have been a little bit timid or apologetic and scared to take up any sort of space. And I think that Glinda taught me that it's okay. It's okay. Come with me. What? To meet the wizard. Dahil sa Wicked, naging matalik na magkaibigan ng dalawa at kitang-kita ito sa bawat kilos nila. We're very lucky. I feel like we know some very beautiful people, but of course we have each other. Yeah. Of course we have each other. Yeah. 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 Magic is my word for Wicked. What word for you encapsulate your entire Wicked experience? Empathy. I'm gonna say acceptance. Yeah. Of self and of others. Si Ari nakapunta na dati sa Pilipinas nang mag-concert siya rito twice. Pero si Cynthia, never pa daw. We'll make our way. Oh yeah, no, I haven't been and I really want to come. Philippines has the best beaches if you love beaches. And just the most loving people in the whole world. Pero pareho daw silang hanga sa talento ng mga Pilipino sa pagkanta. And Filipinos are the best singers in the world. Yes, no they do. No, honestly, they have the best voices too. Because this is the tribute they want. Oh, see what I'm saying? Goosebumps. Thank you, Ariana and Cynthia. We love you. We love you too. Oh my gosh. Thank you so much. That was stunning. That's amazing. That was beautiful. That's gorgeous. Those harmonies at the end. Wow. That was stunning. Thank you for sharing. Bago magtapos ang aking interview, may binigay akong gift na bracelet sa dalawa. Ang kay Ari, nakalagay ang message na dreams do come true. Ang kay Cynthia, isang message naman na isang quote mula sa kanyang ina. Oh my goodness. I saw your mom's, you posted about your mom and
It's sunny today and I'm happy. Oh my God. That made me happy. It's such a sweet thing. Positive. Yeah. It's just so positive and happy. This is so thoughtful. Thank you so much. You're welcome. Thank you. At mukhang na-appreciate ni Cynthia ang aking gift na pinost pa niya sa kanyang Instagram. Palabas ng Wicked sa November 20. Lynching updated sa Showbiz Happenings.